Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na with evidence. So ito ha, naguguluhan ako sa script nila. The script is scripting. Why? Kasi ngayon, may pinalabas sila na sulat daw ni Ramil Madriaga para kay Lila de Lima. And because of that sulat, binuntahan ni Lila de Lima si Ramil Madriaga. I don't know kung ano ang nangyari. Meron bang kasama si Lila de Lima papunta kay Ramil Madriaga? At paano nakarating ang sulat ni Ramil Madriaga papunta kay Lila de Lima? Yun ang mga tanong ng mga tao ba? Sino ang nag-initiate? Sino ang middleman? At sabi ng iba, so it means, yung mga sinasabi nila na yung sabi ni Montulfo according to his Tweety Birds na si BP Sara to pumupunta sa BGMP mga hating gabi para kausapin si Madriaga na huwag siyang ilaglag and so on and so forth. Pero ngayon parang iba ang umamin. Parang si Lila de Lima ang umamin na personal niyang pinuntahan si Madriaga, tinanong si Madriaga, at sabi pa niya, may hawak ka bang ebidensya? Ano? The script is not scripting talaga, sabi. Tapos, dito mga kabibig pa, napansin ni Kifichu, sabi dito sa DZMM Teleradyo ba, kinumpirma ng kampo ni Ramil Madriaga na dumalaw si Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sabi ni kampo ni Ramil Madriaga. Sinabi ng legal counsel ni Madriaga ni si Attorney Raymond Palad na minsang dumalaw ang Vice Presidente para makipagkita sa mga bilanggo sa Annex 2 para sa programa ng OVP. So it means, hindi si Madriaga ang binisita. Diba? Hindi si Madriaga ang binisita ni VP Sara. Kung totoo man. Sinasabing kinukuha ng OVP ang detalye ng mga anak ng bilanggo para pag-aralin, pero sinabi ni Palad na hindi nakipag-usap si Madriaga sa Vice Presidente dahil kinakabahan at nagdududa. So it means walang nangyaring usapan or hindi binisita ni VP Sara si Madriaga. Kasi ang pinunta, for example nagpunta ang OVP para makakuha ng impormasyon sa mga bilanggo kung sinong pwedeng mabigyan ng scholar. And assuming itong si Madriaga na siya talaga ang pinupuntahan doon. Diba? Sabi dito ni facts. Inamin mismo ng lawyer ni Ramil Lagunoy Madriaga na personal na dumalaw si de Lima kasama ang lawyer ni Madriaga sa BGMP. And this is before lumabas ang public affidavit ni Madriaga. Diba? Sabi nyo, dumadalaw sa di oras ng gabi si VP Sara kay Ramil. Tapos ngayon, dumalaw pala si VP and the entire OVP as part of the program to look for scholars among inmates' children. Tapos, din pala nakita ni Ramil si VP kasi kinabahan. Ano ba talaga ang totoo? Diba? Tanga, if she asked for him as vice he won't have to appear. Nagpunta pala and the only ones as part of outreach program. So, isa lang. Only part of the outreach program kung totoo. Pero ang chika nila, madalas. Naku po. Naku, ano ba naman talaga ang totoong istorya mga kabibig? At ito pa ang na-found out Ano daw, si Madriaga nagpasak lolo ni Lila de Lima. Sabi ni Lila de Lima, humingi ng tulong si Ramil Madriaga ang lalaking naglabas ng questionable affidavit na nag-uugnay kay VP Sara sa anyay, pogo at mga, alam nyo na, mga illegal. Diba? Ang napansin ni, Sasrugando Sasot, sana daw consistent ang script. Hindi niya tinanong kung saan galing ang pera, pero alam niya ito na confidential funds. So paano nalaman? Ito kasi giit ni Attorney Raymond Palad, hindi raw tinanong ni Madriaga kung saan galing ang perang inuutos sa kanyang i-deliver. Diba? Dagdag ni Palad, ang hangad lang ni Madriaga
ay managot ang dapat managot at handa siya manindigan ang kanyang salaysay. Ito ang nakuha ni Sasba na hindi alam ni Madriaga saan galing ang pera. Pero alam niyang confidential funds. Paano niya nalaman? Diba? Paano niya nalaman na yung pera na yun ay confidential funds? Diba ang gulo? Hindi niya alam kung saan galing ang pera tapos alam niya confidential funds. The script is scripting. Diba? So, sabi ni Sas, ano to? Telepathy? Grabe niya. May bulang kristal si Madriaga. Nakikita niya, oh, galing ito sa confidential funds. Ang ganito, ganyan. Gawan ko to ng script. Diba? Ang gulo-gulo lang. Sabi dito, yan na naman tayo. Another day, another ex-somebody na biglang nabuhay. Complete with accusations, perfectly timed for maximum political damage. Halatang halata, the demolition machine is in full swing. 2020 is coming and the knives are out. Ngayon, kung totoong may krimen, hindi magkaso kayo. Kung may ebidensya, ilabas. Hindi yung mga pa-suspense, thriller move, effect pa. Parang ano to, MMF movie premiere, di ba? At ito na naman si Dilima. Nagpapa-epal naman. Parang pinapakita ang Dilima, siya ang bida. Siya ang nakadiscovery. Siya ang nilapitan. Siya ang hero this time na malalaman ng sabay ng Pilipino kung ano ang ginagawang kabalastukan pag nanakaw ni VP Sara. Gustong i-redeem ni Dilima ang kanyang sarili na gusto niyang ipakita sa taong bayan na ako ang totoong susi ninyo para malaman niyo ang totoong motibo ni VP Sara. Marang ganong effect ba? Nagpa-press con si Dilima, mga kabibig. Napanood niyo ba ang press con Dilima? Watch this press con of Lele Dilima at himay-himayin niyo ang bawat statement na sinasabi niya. Basta sabi niya, humingi ng tulong si Ramil Madriaga. Sumulat si Ramil Madriaga. Pinuntahan ni Dilima. After pinuntahan ni Dilima, agad-agad lumabas ang affidavit ni Ramil Madriaga. Kayo, anong nasa isip nyo ngayon? Parang, what? Dapat sana, parang anggulo. The script is scripting, sabi niya. Watch this video. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya, doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17, course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada,
And bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganitong mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours, 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this. Napanood yun na ang video ni Eddie Lima. Kulang na lang umiyak, no? Kulang na lang umiyak. Well, wala tayong magagawa kung ganun ang kailang motibo, ganun ang kailang strategiya para masira si VP Sara. Sabi nga ni VP Sara, sige, alam naman, this is another fishing expedition. Ito yung another round na kung saan sisiraan na naman lang si BP Sara. Gagamitin naman ang confidential funds. Ngayon, diba, may plunder kay si BP Sara, pero si Cielo Magno, pasainon si BP Sara ng bank secrecy para malaman daw kung ano ang laman ng bangko ni BP Sara. Ano to? Wala kayong ebidensya, tapos nagkaso kayo ng plunder case ni BP Sara, tapos pasainan yun ng secrecy para makita niyo kung anong naghahanap kayo ng ebidensya. Tapos ngayon, ang daming mga controversial ni BP Sara ngayon. Talagang binabato si BP Sara ng mga controversial. Bakit? Para matabunan ang totoong problema ng bayan ng flood control project anomalies. Diba? Wala pa rin nakukulong. Diba? Ang drama nila, yung mga sina Bryce, sina Alcantara, mag-return ng money. Hala, talaga ba? Bilyones ang ninakaw, tapos milyones lang ang nireturn na pera. Ano ba talaga, oy? Diba, no? So, kami big ang yung reaction hinggil dito? Baka ako natatawa na lang ako na hanap sila ng way para matabunan ang flood control project at alam nyo na kung sino ang gusto lang ipangtakip sa istorya. VP Sara. Tapos itong si Abante, gustong buhayin ulit ang Quadcom para daw imbestigahan itong si Madriaga. National security daw ito kasi may pogo. Tapos ang China, connecta. Ano ba naman yung script na yan, mga kabibing? Ang gulo-gulo. Parang ang mga tao naguguluhan sa inyo. At halata ang pattern. It's a demolition job for VP Sara. Kahit sabihin nyo pa na, hindi, this is not politics, this is one accountability and transparency. Hanggang ngayon, accountability and transparency, dapat focus kayo sa, flood control. Sila Lidilima ba nag-focus sa flood control? Wala, tahimik lang. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.